cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. So ngayong araw nga mga bossing, medyo iba naman yung gagawin ko. At sana samahan nyo ako sa video ko na to. So sa video nga palang ito, magiging nail tech muna ako. So tara, samahan nyo ako. At ang gagawin ko nga pala ng kuko ay syempre itong si Jowa. Meron nga pala siya ditong design na pinakita sa akin at ito daw yung gagawin ko sa kuko niya. Tapos sabi ko sa kanya, wala namang iba. Napaka basic naman yan. Hindi, joke lang. At nung nakita ko na nga yung reference, syempre inihanda ko na muna yung mga gagamitin ko. At disclaimer lang po, first time ko nga lang po pala itong gagawin, kaya pagpasensyahan nyo na kung ano yung kalalabasan nitong gagawin ko. Kaya sana po tapusin nyo yung video hanggang dulo para makita nyo po yung resulta ng paggawa ko. At mag-comment na rin po kayo kung nagustuhan nyo. At syempre, share nyo na rin. Medyo kinakabahan nga pala ako sa gamit na to kasi baka makasugat ako. Kasi ba naman guys, sino ba namang hindi kakabahan dito? Tingnan nyo, pakinggan nyo yung tunog. Pero sabi ko nga, basic lang to kaya yakang-yaka ko to. Sa mga oras nga ito, itong tuwa yung jowa ko, syempre dahil nga meron daw siyang sariling nail tech. Nakalibre ang babaita. Kasi syempre magkano din nga naman yung pagpapagawa ng ganito. At habang ginagawa ko nga pala to, syempre nagkakakwentuhan rin kami about sa mga buhay-buhay namin. Kaya yun, masaya. Naging isang magandang banding din namin tong ginagawa ko. So ito nga palang mga gamit na ginagamit ko dito sa pagkuko ay sa jowa ko. So hindi ko nga pala masabi kung ano yung mga nilalagay ko dito kasi hindi ko rin alam ang mga tawag dito. Basta tinatanong ko lang sa jowa ko kung ano ba yung mga ilalagay ko. Tapos syempre kung ano yung ituro niya, yun yung sinusunod ko, yun yung nilalagay ko. At nung nalinis ko na nga pala yung kuko niya, ay nagsukat naman kami nung mga ilalagay namin o ididikit namin dito sa kuko niya. Alilalagyan ko nga pala siya ng extension. Syempre kada dikit ko ng kuko, ginagamitan ko siya ng UV light para matuyo. Ang galing nga ng UV light kasi ito lang talaga yung nakakapagpatuyo dito sa mga nilalagay ko. So dito nga pala guys ay nakapit ko na nga pala lahat ng kuko. At ang sunod ko nga gagawin ay ibabaping ko na siya. Pero bago ko nga siya ibaping ay ginanto ko muna, hindi ko alam kung anong tawag dito, basta parang hinahasa ko siya at nilalagyan ko siya ng shape na parang medyo patusok. Tapos yan na nga, binaping ko na nga siya. Hindi ko rin alam yung tawag dito basta umiikot siya na para siyang drill, basta yun. Medyo matagal din pala yung pagganito, akala ko madali lang. Pero gaya nga ng sabi ko ay madali, kayang-kaya naman to. Para kay Bossy. Yala naman, tuwan-tuwa na naman si Bossy. Sa wakas natapos ko na nga rin pala siyang ibap at pinapagbagan ko na siya para matanggal na yung mga dinrill ko. Gamit ko nga itong, ano ba to, yung parang tambo yata to, walis yata to ni Alice in Timberland. Joke lang. At pagkatapos nga nitong mga pinagagawa ko dito, ito hindi ko na naman alam tong nilalagay ko, basta lagay lang ako ng lagay. O diba guys, wala pa yung kulay ha, pero kitang kita nyo naman. Yabang hirap talagang tumawa dito sa pag-BBM, parang nagkukunhuri lang ang kinalalabasan. At pagkatapos nga ng mga pinagpapahid ko dito, ito naman kinukulayan ko na nga pala siya. Parang medyo kulay pink yung nilagay ko dito Basta tapusin nyo yung video na to para makita nyo yung resulta nung ginagawa ko. Bali, dalawang pato nga pala yung ikukulay ko dito para naman maganda siyang tingnan. Siyempre para pasado rin kay Bossing. Sabi nga dito ni Bossing is ayaw niya nung sobrang dilaw yung ilalagay namin dun sa dulo ng kuko niya. Ang gusto niya nga raw medyo light lang yung pagkadilaw niya. Kaya ang ginawa ko dito ay nilagyan ko siya ng puti. Tapos minekos ko na nga lang siya dyan hanggang sa mag-blend na sila. At ayan na nga, nakikita nyo naman diba? Sabi ko sa inyo, kayang-kaya ko to Soyang soya. Ito, waiting na nyo, lapit natin. Diba? Nespa. Tuwang-tuwa na naman ang babaita na yan. So sa mga oras nga pa lang ito ay pinaplano ko na kung paano ko ba ilalagay yung style niya dito. Basta meron siyang style yung nasa dulo ng kuko. Yun nga, dito ko nga ilalagay itong kulay dilaw na to. Tapos yan, panandaliang hindi nga pala muna ako hinga sa pag nito kasi mabusisi rin to kasi malit nga yung dulo nung sa may kuko. Ayan makikita nyo naman, ilalapit natin yung camera. So yun, natapos ko na nga pala siya ditong lagyan itong kulay dilaw at sabi nga ni Bossing, ilalagyan doon namin siya ng ganitong design. At pumili na nga pala kami dito ng ilalagay at ang napili nga niya itong kulay yellow na butterfly. Tapos dito nga pala namin siya ilalagay. Yan, diba? Soyang soya. Kaya wag na natin patagalin, kabit na natin yan. At syempre, kailangan muna natin yung lagyan itong pangkapit niya, yung pinakang glue niya. Pagkatapos, saka natin ipapatong yung butterfly. At yun na nga guys, ito na, nakakapit na nga pala siya. Nakikita ko na nga dito na talaga namang nasisiyahan na si Bossing niya, nabubulol pa ako. Meron pa nga pala siyang pinadagdag na design, yung dalawang lang siya, para siyang beads lang na dalawang maliit. Hindi ko na nga lang napakita dito sa video, basta makikita nyo yun mamaya. Para nga mas maging matibay yung gawaan natin, nalagyan ko naman siya dito ng top coat. Yun, alam ko na yung tawag dito, top coat. At ito na nga, mukhang satisfied naman tong ating client na to. Diba guys, anong masasabi nyo dito sa ginawa ko? Mag-comment na lang kayo dyan. So para mas makita nyo nga ay mo-montage natin yan. So ito, panoorin nyo. Such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you reach your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid.
So yun lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood.